Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga katiits. Andito naman ako mga katiits, ang inyong katiits, si Kuya Al. Okay mga katiits, yung ating paksa ngayon, how to decode rice field area. Yung mga pataniman ng palay mga katiits. Okay, yung alam mo yung mga katiits, yung rice field kasi mga katiits ay isang malambot na lupa yan. Kasi kung bakit malambot yan, ayan ay madalas inaararo, madalas binubungkal, madalas tinutubigan, lalo na yung kaya nga rice field eh. So, ito yun mga katisa, mayroon akong isang napanood na nakita nila yung isang marking o isang sign na sa may rice field. So, nasaan nakalagay yung marker na yan? Saan nakalagay yung sign na yan? Okay, hindi yan nakalagay doon sa mismo sa gitna ng palayan, yung marker na yan. Yung isang marker na yan ay isang old tree, mga katiits. Ito yung, totoo ito mga katiits kasi nakunan ito ng items talaga. Itong marker ay nasa gilid mismo ng... Okay mga katiits. Okay. Sa rice field mga katiits ay napakadaling i-locate. So, yun nga mga katiits, yung marker, yung sign ay nandoon sa isang old tree na nakaukit. So, yung sign na yan mga katiits, yung kanilang nakunan ay yung purumang box. Yung sign, boxes yung nakalagay sa puno. Tapos, mayroong pointing arrow. Na yung arrow na yan mga katiits ay nakaturo dun sa medyo na gitna ng rice field. So, paano ngayon i-decode o paano natin i-analysa yung sa rice field area, yung mga nakabaon na item mga katiits. So, yun yung mga katiits. Ang ginawa mga katiits ng yung naka-hits noon mga katiits ay sinearch yung area. Ngayon, tingnan yung marker na sa puno ng kahoy, old tree. Siguro yung edad siguro ng mga 100 years na siguro yung old tree kasi yung old tree mga katiits ay medyo yung puno na lang natira. Ang maganda lang kasi medyo matigas yung puno, yung marker ay hindi pa siya na andun pa. So yung sign tsaka yung parang kahon na nandun sa marker, yung na yan, sa puno na yan, sa old tree na yan. Ngayon mga katiits, ang ginawa ng nakahits mga katiits, ito para lang halimbawa mayroon kayong napapansin mga marker, sign, symbol sa malapit sa rice field, malapit sa mga palayan mga katiits, mga kasamang treasure hunter. So ito'y malaking tulong po sa inyo at paano i-locate yung mga nakatagong item at mayroon kayo natatagpo ang marker sign sa tabi ng mga rice field, sa tabi ng mga palayan. Okay. Tuloy po tayo mga katiits. Yung nakahits yung mga katiits, ang ginamit nila ng mga katiits ay isang scanner locator. So, mula dun sa puno, mga katiits, ang ginawa nila, apat na sulok yung ginawa nilang sistema sa pag-analisa. So, nag-umpisa sila sa east, in-scan nila yung east, then yung west, then yung north, then yung south mga katiits. So, nalukit nila yung mga katiits yung
yung area mga katiits kung saan mayroong detection yung scanner. So doon na umiikot yung scanner mga katiits sa area na yan. Ngayon, anong ginawa nila? Next move nila mga katiits, yung mga grupo na yun na nakakuha mga katiits. Madali mga katiits dahil hindi na agad nila inuhukay. Mayroon silang ginagamit mga katiits. Ito yung mga katiits sa mga equipment, treasure hunting equipment na yung mga malambot na lupa, lalo na yung mga sa palayan. Kasi nga, tintubigan yan, malambot. Gamitan yung mga katis ng single rod. Ano yung single rod? Isang mahabang bakal. Siguro mga katis, haba lang yan ng mga 2 meters o 2.5 meters yung haba. At ang dulo nun yung mga katis sa single rod na bakal, mayroon siyang stainless, bilog na bakal, stainless, na winilding dun sa dulo para pagtusok nun mabilis at tuwid ang pagtusok niyan mga katiits. Pwede nyo, kung napapansin nyo mga katiits, may tinatawag sila doon na single rod, ang tawag nun, ang ginamit dun sa yun yung ginamit mga katiits. Yung isang single rod, isang 2.5 ang haba meters na bakal, at mayroong bulitas yan, tama. Bulitas yung winilding dun sa dulo para pagtusok ay tuloy-tuloy. Tuwid ang sa kamalambot, itusok yan. Kahit itusok yun sa mga medyo siksik na lupa mga katiits, tuloy-tuloy pa rin yung malambot pa rin pag tinusok mo yan. Okay. Anong purpose yung mga katiits na bakit ginagamitan nila ng single rod na may bulitas dun sa dulo na naka-welding? Okay, ganito ko sa katiits. Okay. So yung kung saan yung na-allocate ng scanner mga katiits, ay tinusok nila mga katiits yung ng single rod. So, pwede nyo tusukin yan dahil malambot lang yan yung palayan. Malambot lang yung na yan, yung lupa na yan kasi nga tinutubigan. Pwede nyo tusukin mga katiits ng papormang box. Form box mga katiits. So, yung gitnang-gitna mga katiits kung saan na locate ng locator, na detect ng locator scanner nyo, mismo doon nyo tusukin ng pa-box mga katiits. Kasi yan mga katiits, hindi yan sa mga rice field mga katiits, marami na rin mga nakahits niyan ay nasa mga 1 meter o malalim na yung 2 meters mga katiits ang lalim. Mostly 1 meter and a half, 1 metro lang ang lalim. So ang ginagawa mga katiits, kung saan yung nalocate ng scanner locator nyo, doon kayo magtusok. Tutusok nyo ng pa-kwadrado. Kasi boxes nga eh. Kapag napapansin nyo, iba naman kasi kung bato. Bato na tusok na hit ng dulo ng single rod nyo, yung bato. Halimbawa, pwedeng i-lace nyo ng mga 2 dangkal sa gilid. So, pagtusok nyo, wala na. Balik nyo dun sa sa kabilang side naman, mga 1 dangkal. Pagtusok nyo, wala na. So, pwedeng bato nga yun. Okay. Ito lang mga katiits pansinin nyo. Ngayon, kung halimbawa, pagtusok nyo, nasa 1 meter lang ang lalim. Mayroon nga na sumpungan at medyo matigas. Ngayon, itusukin nyo uli mga katiits ng malapit, mga 1 dangkal pa hilira. Ganun pa rin. 1 meter pa rin at matigas pa rin, tumpok matigas. Then sa gilid mga katiits, hanggang magpupurma siyang kahon. Pwede yan kasi mga katiits, pag napansin nyo, din sa kabila naman, ikwadrado nyo mga katiits, mula sa maliit na pagkakwadrado nyo, pagkatusok, na mukhang kahuna ang talaga ang purma nun. Ibig sabihin, tumpak yan mga katiits na yung tinusok nyo, yung naabot ng isang single rod nyo na tinusok nyo dun sa lupa, ay isang kahon talaga yan mga katiits. Kasi mukhang kahon
medyo malapad ang kanyang pagka-detect nyo mga katiits, pagka-tusok nyo. So, yun na yung mga katiits na the time na pwede na kayong maghukay. Kasi nga, na nakita nyo na, napansin nyo na mukhang kahon na yung ano. So, maraming salamat mga katiits sa yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe. At huwag kalimutan pindot ng notification bell para updated po kayo sa aking mga ipapalabas pa mga katiits. Maraming salamat. God bless us all.